Hey class, my name is Sir Japes and you are listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Okay, so sa previous episode natin, meron tayong na-invite na isang student na nakapag-aral sa Singapore, exchange program. So siya nag-aral siya sa NUS, and this time another story ng pagiging isang estudyante sa ibang bansa. So Singapore ulit. This time naman nag-aral naman siya sa NTU. So Nanyang Technological University sa Singapore, so, which is also one of the top universities pagdating sa Singapore. So, wag na natin patagalin pa. Hello, Setsi. Kamusta, Setsi? Okay naman. Actually, kakabalik ko lang rin sa Pilipinas from Singapore. So, graduate ko lang din. Congrats. 2 months ago. So, gaano ka katagal nagstay dito sa Singapore? Almost a year din. Pero, kasi, sasabihin ko na din na it really depends on the course. For my case, it's 1 year lang yung master's ko kasi tinake ko siya ng full-time. Anong ginagawa ngayon ni Setsi bilang nakagraduate na siya dun sa kanyang masters? Anong pinagkakaabalahan mo, Setsi? Before going naman talaga rin sa Singapore, yun na rin yung work ko. So, nag-work ako as deputy directress sa isang private school, which is Raises Montessori Academy. It's located in Rizal. So, ayun, may 4 branches siya currently. So, yun ang aking work ngayon. Yun ang aking work before, and pagkabalik ko from my master's, yun ulit ang work ko. Same work pa. Actually, family-owned business siya. Yun, isa din rin sa reason kung bakit talaga ginusto ko rin na mag-aral abroad. Para at least matutunan mo rin siya, no, first hand, and then ma-apply for your family business. Ang inaral ni Setsi is Masters of Education in Developmental Psychology. Tama ba, Setsi? Pero kanina, nabanggit mo rin na ang iyong bachelor's degree is related to entrepreneurship. Yes. Matanong ko lang doon, parang medyo ganun siya. I mean, hindi siya normal na switch, di ba? So, ano yung thinking behind that? Actually, ang first course ko naman talaga is secondary education. Yun yung first course ko. But then, na-dissolve yung course ko. And then, I was left with no choice. So, kaya ako napunta sa um, entrepreneurship kasi that time, yung school kong like yung undergrad school ko, sila na lang yung open. So, hindi ko talaga siya pinili. So, sinasabi ko na, feeling ko ang NTREP ang pumili sa akin. O destiny, kumbaga. Then, pagtapos nung entrep mo na kurso sa college, so tinuloy-tuloy mo na, doon ka na nakagraduate. Yes. So, after ko mag-NTREP ng college, after kong gumraduate, nagturo ko ng senior high school. Anong Nagturo ako ng ABM students. Okay. So, gaano ka katagal nakapagturo ng senior high? 4 years din. Like, 4 years. bago ko pumunta ng Singapore. Paano yung naging jump sa pagpunta ng Singapore para mag-aral? So, actually, nalaman ko yung school ko, like yung NTU NIE, na may Masters of Education in Developmental Psychology. College pa ako. So, habang nagtitake ako ng NTREP, although kasi NTREP yung course ko, ang final project namin sa NTREP is for us to graduate, kailangan meron kaming business. So, during that time, ang plan ko na business is a play center. Lagi pa rin ako bumabalik sa core ko na medyo somehow related sa edu. Tapos, sobrang nag-fixate ako during that time sa play therapy. Like, parang doon ko nalaman na, there is this thing called play therapy. So, kung gusto ko na developmental, child development, like human development in general, merong course na ganun sa NTU na under na Masters of Education, which is need ko since nasa school admin ako na side. So, kaya nalaman ko yung NTU. College pa lang, goal ko na talaga siya. Anytime soon ba or in future may plan ka pa rin to parang i-set up yung play center na naisip mo? Actually, mas plan ko na, since nakapag-aral na ako ng masters, plan ko na talaga is SPED school. Gusto ko talaga magkaroon ng SPED school. Dun sa inaral mo na Masters of Developmental Psychology, right? Ano ba yung mga inaaral dito? Kasi syempre kapag mga ganyang terms, parang okay, medyo malalim, di ba? Paano siya pwedeng intindihin ng isang estudyante para at least
magkaroon siya ng idea, kung ito yung gusto kong aralin, ito pala yung tamang term na kurso para dyan. It's human development in general. So, hindi siya naka-focus lang sa child, like sa bata. So, usually, pag sinasabi ko, developmental psychology, ang usual na reaction ng mga tao na, oh, ano mo ako, like, basahin mo ako anong attitude ko. So, kasi hindi siya common, like, ang alam lang is psychology or development na word. But, to make it simple, it's about human development in general. So, physical, cognitive, social, and emotional development. So, it's yun, development in general, pero human development. Kamusta naman yung culture ng isang Singapore education? So pagdating doon, paano? Kwentuhan mo naman kami. Anong experience mo doon? Expect ko na that it's gonna be hard because it's NTU. Pero nung nandun na ako, hindi ko ina-expect that it's gonna be hard, hard, hard. Like, super duper hard. Like, honestly, I almost gave up nung first semester pa lang. Like, parang, shucks, what if calling ko lang na mag-aral dito para ma-experience ko lang, tas malaman ko na, okay, this is not for you. Di ba ang Singaporeans, grabe sila with education. Like, bata pa lang sila, meron na sila nung test. Oo, meron silang PSLE. Yes. Unlike sa Philippines kasi parang may mga entrance exams lang talaga tayo pag high school to college. Although pag elementary, wala talaga. Although ang common lang yung mga national achievement test. But for context ng mga makakapakinig nito, yung PSLE kasi is more on para siyang admission test from primary school papuntang secondary school. Tapos, depende sa scores, nade-define na sila, ditong school ka pwedeng mag-enroll pagdating sa secondary. So, basically, it's gonna dictate your future, di ba? Parang, ano din talaga ng sobrang nagmamatter ang PSLE sa kanila. Kasi, like, after school, usually meron pa silang mga Tuition. tuition. Okay. Diba? Like, it's something na hindi common sa atin na parang after nila ng regular school with all of that, afternoon, gabi, meron pa silang tuition centers. So, tuition center is basically like a tutorial center in Philippine term na parang kailangan ba nilang mag-aral for that exam. And in context with my course, so bago kami pumasok sa class, mga 200 pages na paperwork, like na paper, yung kailangan namin basahin. And then pagdating namin sa class kasi is, i-discuss na lang yun. Kaya ako nahirapan is, aside from that na inaaral ko, na meron kami binabasa na ganun, is, hindi ko alam paano ba nag-work ang education system ng Singapore. So, syempre pag nag-aaral kami, hindi naman naka-base lagi sa world. Naka-base siya sa Singapore. Kasi ang mga classmate ko is majority locals. Mga nagmamaster sa eduk. Parang ang nakita kong something in common sa kanila is may mga positions na sila sa schools nila. And kaya sila nagmamasters is for career advancement. Yung mga classmate ko, yung iba doon, like ka-age ng parents ko. So ako lang talaga yung bata. Like ako lang talaga yung bata. So parang yung mga ano na sila lahat, 40 plus. Dahil gano'n na nga, like medyo nasa older side na sila, iba na rin yung experience nila, iba na rin yung knowledge nila. Di ba usually pag pumasok tayo sa school, merong student na yung chill lang, okay lang. Merong average, tapos merong mga nag-excel. Pero nung pumasok ako sa NTU, lahat nag-excel. Tapos ang nahihiya pa ako kasi majority ng professor ko, ako yung unang Filipino student. So parang lahat sila sasabihin na ako yung una nila Filipino student. Eh di ba bilang Pinoy meron tayong, shucks, kailangan ko itaas ang bandera ng Pilipinas. Nung una kasi like very intimidating talaga sa akin, like lahat. Lahat talaga. So, first semester, medyo nag-a-adjust pa ako. Second semester, naka-adjust na ako. So, second semester kasi talaga, doon ko na nahanap yung find your people talaga. It's very important to find your people. And yung mga locals naman, like yung mga classmates ko, like, okay naman sila. Like, sobrang warm naman sila. Like, naalala ko, like, may mga times, may message ko yung classmate ko na, ano yung ibig sabihin ng tuition? Like, pina-explain ko sa kanila, tapos bibigyan nila ako ng resources na ano yung mga pwede kong basahin.
professors din, sobrang bait ng professor, like sobrang bait. Like wala akong super terror professor, like lahat sila warm. Kasi ang culture sa atin 'di ba email 'pag professor, sa kanila kasi WhatsApp. So Wow. parang very ano din, like parang, kahit professor mo WhatsApp lang kayo. 'Pag nag-ask ka ng questions, like mas ma-appreciate pa nila. Kasi sobrang willing talaga silang mag-help. Weakness ko yung part na hindi ko alam yung side nila, but yung strength ko is, alam ko yung side ng Philippines na hindi nila nakikita na ano ba yung nangyayari sa mga third world country. So 'pag discussion, parang before, nung bago ako, lagi kong tina-try na ipasok din like in their context. But then nung na-realize ko na, okey ang strength ko is alam ko yung nangyayari outside of Singapore. So yun yung ambag ko sa kanila. So ngayon, pagbalik mo sa Philippines, paano mo ile-leverage kung ano yung napag-aralan mo sa Singapore? Ang plan ko talaga is to apply kung ano yung natutunan ko sa business namin, like sa school na pinagtatrabahuhan ko ngayon. And then eventually, I want to put up my own special education na school. Yan, since nabanggit mo na rin na meron kayong sariling business, which is a school, right? Yes. Napag-uusapan na rin natin ito in the context of education system ng Philippines. Ano yung first-hand experience mo, siguro? Few, ilang mga problems na nanonotice mo sa education system. Kasi very relevant din itong topic Yes. right now. Yan, alam mo naman ang nangyayari. Ang Philippines ay merong education crisis currently Yes. after lumabas nitong PISA results na kulelat si Philippines. Yan din yung reason kung ba't may mga reforms nangyayari ngayon. At least ikaw, Mm. sa area mong nakikita, ano yung mga first-hand experience? Ano yung mga problems na talagang nakakaharap na estudyante? Siguro start ko sa ating curriculum. We need to have more structure. I guess yun yung na-appreciate ko ng sobra with Singaporeans. Ah, Like, grabe yung structure nila, especially with, like, sa system nila. Like, grabe nila binibigyan ng halaga yung educational system nila. And well-paid ang kanilang mga teachers. mm, So, dahil well-paid ang kanilang mga teachers, yung mga teachers din nila is nag-strive din for excellence. Like, yung mga teachers nila is hindi lang sila rin nag-stop na, "Okey, naka-graduate na ako, magtuturo na ako." Like yung mga teachers din nila, each of their teachers din is naghahanap ng ways on how they can innovate. So correct. ayun, so for me kailangan natin ng mas maayos na structure Mm. para mas maayos yung implementation. Actually, si Educational Commission 2, which is EDCOM 2 yung tawag, isa sa mga pinupush din nila is magkaroon ng parang coordinating body among dun sa mga educational institutions or agencies like yan, DepEd, CHED, TESDA para integrated lahat ng mga plano. Which is, I agree nga dun sa sinabi mo, I think isa yan sa mga na-identify din nilang problems before na kailangang ma-resolve ng Philippines. Setsi, final piece of advice siguro sa mga estudyante na parang later on in their journey sa pagiging estudyante gusto din nilang makapag-aral sa ibang bansa. Regardless kung masters man yan or exchange program sa pagiging isang college student. Minsan nga pwede ring high school kasi ang pagkakaalam ko si Singapore nagpo-provide din siya ng ASEAN scholarship na pwedeng may mga grade 10, 11 students na pwede na mag-aral dito. Anong tips mo sa mga estudyante? Ay, actually background lang din, Ah. nung college kasi ako nag-exchange student din Exchange ako. student. Lagi Yes. exchange student. Nag-aral ako for 5 months sa South Korea. So, Okay. yung one semester ko instead na sa Hmm. Philippines ko tinake ko siya sa Korea. Pero sa Korea naman is medyo nahirapan lang ako in a sense na di kasi sila English speaking country. Mm. Sa Japan naman na exchange ko is just 2 weeks lang. So, mabilis lang. Kamusta naman ang experience sa Japan? Sa Japan naman, sobrang tahimik. Oh, Sobrang saka super wala lang, sobrang feeling ko sobrang bait ng mga tao. babait Ay, naman. sa Korea din, sobrang bait ng mga tao. Like, although may mga magdi-discriminate, meron naman na sobrang masaya lang sila na may Oo. kasama silang foreigner. So, ayun. So, actually, so kaya ko shinare na nag-exchange student din ako sa Korea and then nag-exchange student din ako sa Japan. And then nag-masters ako sa Singapore. Kasi never kang babalik na same person. So, grabe yung growth. Sobrang helpful din siya career-wise kasi
mas magkakaroon ka ng integrity with what you're doing na, okay, inaral mo 'yan sa ibang bansa, nagkaroon ka ng babalik ako sa point of view na nagkaroon ka ng perspective na, okay, sa ibang bansa yun yung perspective. So, hindi na lang local yung perspective mo. So, Yes. kaya rin na sobrang ni-encourage ko na if you have a chance, like hindi lang masters nga, hindi lang yung exchange program for 1 semester, like kahit yung mga 1 week, it's really life-changing. Tama. So parang ano talaga, eye-opener din, 'di ba? Pag na-expose ka sa ibang culture. So definitely good experience. So tama yung sinabi mo na kung meron namang means, may chance, then siguro grab the opportunity, no? And ang dami din mga scholarship offer ngayon, like nakikita ko rin. Mm. Especially with high school. Actually, yung school namin is may exchange program rin kami na kami ng student, yung mga gustong mag-college to Vietnam naman. Maraming salamat, Setsi, sa oras mo and sa pag-share ng iyong experience. And ayun, kasi for sure, may mga estudyante dyan na ganun. Meron ding, napapaisip din sila, di ba? Ano kaya yung gagawin ko bilang estudyante? Ano pa yung mga experience na pwede kong kaharapin? And hopefully, may ma-inspire din na, ayun, do the same thing and mag-learn, mag-grow din sa kanilang sariling paraan. Maraming salamat, Setsi. Alright, that concludes our today's episode. My name is Sir Javes and you are listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Class dismissed.